Nag-voice over lang muna tayo kasi napakalakas ng ulan sa labas. May tanggap tayo ngayon na DB Audio na amplifier. 5 auto na yung model niya with Bluetooth. Ang issue niya nito mga kaibigan, umuugong. Kapag inoon mo, ugong lang yung maririnig mo, yung sa speaker niya. Ito, pagka i-power on ko ng mga kaibigan, pakinggan natin yung speaker. Yan, maya. Ayun, naririnig niya yun, no? Tinestiran ko yung output ng speaker mga kaibigan. Wala naman siyang DC voltage na lumalabas. So, bunutin ko lang muna. Ito ay sa kanyang pag-humming, no? Bubuksan lang muna natin to. Okay, balik tayo sa voice over, no? Kasi napakalakas ng ulan sa labas. Parang hindi tayo magkarinigan. Ngayon ay alas 12 na ng gabi. Galing tayo sa work. No, nung binuksan ko to mga kaibigan, no? Napakalinis nung laman sa loob. Ito yung amplifier section niya. Napakalinis pa. Ganon din sa power supply section niya. Malinis din. Walang mga kalawang. Wala pang mga alikabok. Ganon din sa kanyang mga tone control. Ang linis pa talaga. So, dinidetect natin kung saan nanggaling yung humming niya. Ang ginagawa ko, dinidetach ko muna yung kanyang input papunta sa kanyang main amplifier. So, pinaghiwalay muna natin yung tone control at saka amplifier section niya. So, yung dinidetach ko, nandun pa rin yung ugong. So, ang suspect na talaga natin, dito na talaga na board sa amplifier section niya, pati yung sa power supply. Kasi magkabilaan yung ugong eh. Yung left may ugong din, yung right meron ding ugong. So, ang conclusion ko nito ay ito ng kapasitor talaga. Yang dalawang kapasitor na yan. So, tatanggalin ko lang muna yan, no, mga kaibigan, at i-testing. Ito mga kaibigan, binabalikan natin tong gawa natin kagabi. Kasi kagabi, alas 12 na yon. At wala din akong kapasitor no na pamalit. Pero ngayon mga kaibigan, no, tinanggal ko na yung capacitor niya. Meron siyang rating na 63 volts, 10,000 microfarad. Yung capacitor niya dalawa. So kung i-tester natin to sa ganito lang na tester, analog na tester, ganito yung mangyayari, no? O yan, nag-deflect siya tapos bumabalik. Yan, pagka ganyan, parang okay lang, no? Sa walang pagkakaiba sa okay na mga kapasitor. Ganoon din yung isa, okay pa rin yung deflection niya. Pero minsan kasi pagka ganito, no, mga kaibigan, di natin alam na bumaba na pala yung capacitance niya. Ito kasi na tester, nilalagay lang natin sa ohmmeter, hindi kasi nakapag-reading ng niyang capacitance. So, mas maganda na pang-reading nitong kapasitor ay ESR meter. Or meron namang mga digital na mga tester na makapag-test talaga ng capacitance. Pero wala pa ako niyan eh. Wala pa ako niyang tester na yan. Pero batay sa ating mga experience, pagka ganyan na trouble, mga klase na ganyan, alam na natin yan na kapasitor eh. O ito, kahit i-tester to siya sa ESR meter or sa capacitance tester, bumaba na talaga itong capacitance niya. So ito, nagre-rate ng 10,000 microfarad. Siguro nasa 2,000 microfarad na to eh. Itong mga ganito, binaba na talaga. So kung mag 2,000 microfarad, meron pa rin yung reading dito sa tester natin. Ganun pa rin, i-deflect tapos pabalik. Ngayon, para masubukan talaga kung ito ba talaga siya ang diferensya, naghanap tayo ng pamalit. Ito, meron akong replacement din. Ito siya, mas mataas-taas yung rating nito, 80 volts. Samantala yung sa original 63 volts.
pareho naman sila ng capacitance. So, itry ko lang muna to na ilalagay dito, tapos itesting natin yung tunog kung meron pa bang ugong. So, ilalagay ko lang, no, mga kaibigan, no. Dapat sa maglagay tayo nito, ingat tayo sa polarity. Ito yung dito, ito yung sa ground niya. Kasi pagka nagkabaliktad to, maaring puputok tong kapasitor na to kung magkabaliktad na. So, ilalagay ko lang muna, no. Ngayon, ibabalik ko lang muna to sa lagayan, no, mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, na palitan na po natin ng dalawang kapasitor na malalaki. Ito yung original niya, no. Itatabi na lang muna natin to. Ngayon, naka-plug na yan siya at yung speaker nakakabit na dito. Dito na tayo sa final testing. I-on ko na lang tong power button niya. Ayan. Tapos may makikita tayo dyan na light indicator, no. At yung relay, naririnig natin na nag-o-on na yung relay. Tapos dito tayo sa Bluetooth mode. Ayun. Ayan, maririnig natin, no, mga kaibigan, na nawawala na yung ugong. So sa ganito lang pala na trouble, kapag kayo ay makatrouble ng ganito, pagbukas nyo ng amplifier, merong gano'n na ugong, naririnig nyo naman yun kanina. Ang isa sa mga sanhi nun, kapasitor talaga. Itong kapasitor, palitan nyo na lang yan ng kapasitor. Yan, i-testing na natin, no, mga kaibigan, kung tumutunog ba. Ayan, hindi lang natin patagalan, baka makapiright tayo, no. Okay, okay na to mga kaibigan, kasi ang ugong niya, yung issue niya talaga, yung umuugong, wala na eh. So takpan ko lang muna at i-release na. Nandito na yung may-ari, no, si sir. Yun, no. Ayan si sir, no. Smell. Yun na yung may-ari. Ang kwarta. Okay, bye-bye. Salamat sa panonood.